Okay. Okay. Okay, good afternoon everyone. Kapatid, kumusta ka na? Good morning, good morning. Ay, good morning. Good morning pala. Good Okay, morning. good morning. Ano bro, andito tayo ngayon kasi nga kaya tayo nandito ngayon is because we agree na magkaroon tayo ng podcast, 'di ba? 'Yun naman ang ating Subukan lang. 'Yun naman ang ating naging usapan. But anyways, sige, bago tayo pumunta dun sa main topic natin, gusto ko munang let us introduce ourselves muna. O sige, bro. Ikaw muna. You Ako introduce yourself. Okay. Sige, so marami akong name normally. Pero for this podcast, just call me Jay Buenviaje, no? Ano ba ako? Right now, I'm a cybersecurity specialist. Okay. And syempre, Batanggenyo. Yun. Nagsusumikap na pumunta ng Lipa galing Maynila. Yun. At married, Yes. 2 kids, 1 dog. I love to eat, I love to ride, and mahilig din akong manood ng mga movies, mga Korean movies na dub sa English. Mm-hmm. So Okay. that's it. Yes, that's my brother. Ako naman, my name is Roland. I'm 40 something years old. Hindi ko na sasabihin kung gaano ako katanda. Pero actually yung edad namin ni Utol ay hindi naman tayo nagkakalayo, di ba? Sabi. Sabi. Well, actually, para sa mga nanonood dyan, hindi kami nagkakalayo ng edad. Actually, ilan ba ang gap ng Sino age natin? Sino mas bata? Bahala na kayong musga kung sino yung Comment below. kung sino yung mas matanda sa amin. But anyways, ako ay I'm a seafarer. As of now, bakasyon ako ngayon. Ano ba yung mga kalimitang ginagawa natin? Well, actually, pag bakasyon kasi, bakasyon talaga ako eh. Spend time with family. Yan, hindi yan si Utol. Kaya, ito, kami, bonding together, ganyan. One wife, and unfortunately, wala pa rin kami ni Mrs. na baby, but we're still keep on praying for that. But anyways, likes and siguro wala lang, chill lang, tambay lang, manood lang ng mga podcast at manood ng YouTube and social medias. And ayun, yun lang, nothing special. Okay? So, bro, tahimik ng kapatid ko, wag ka masyadong seryoso. Anyways, ano bang topic, bro? Maaga pa. Ano bang topic ang pag-uusapan natin ngayon? Abundance, yun yan. Kanina, nabanggit ko sa iyo na let's try to do a podcast, and ang una natin, maganda kasing pag-usapan yung abundance. So, yeah, let's talk, So sige, tanungin na lang kita, bro. Bakit abundance ang parang gusto mong pag-usapan natin? Bakit why do you come up on that topic sa abundance mo? Kasi naniniwala kasi ako na yung lahat ng tao abundante. Okay. They just don't know na abundant sila. Okay. And I believe that abundance surrounds us. Nakapaligid dyan sa atin. All we need to do is just look. And Okay. I hope itong pag-uusap natin ito, might give an idea or help someone who is not looking how blessed he is. Okay. Yeah. Sige, ako actually nung sinabi mo sa akin na pag-uusapan natin itong topic na to, well, para sa akin, rin siya eh. Sabi ko, this is a very good topic nga. Gaya nga ng sinabi mo, mas magandang pag-usapan itong bagay na ito kasi sa nakikita ko talaga based on my observation in my surroundings, ang tao kasi talaga may kanya-kanyang perspective pagdating sa abundance eh. So, sige, ito naman ay isang podcast na kung saan mabigay lang natin yung perspective mo at yung perspective ko rin pagdating sa abundance. Okay? So, yan, ganito, siguro I think ano ba yung
ano ba yung definition natin? Ano ba yung definition mo, bro, pagdating sa abundance? Ano ba yung abundance para sa iyo? What is your definition? Normally kasi sa akin, again, when we talk about abundance, normal concept is financial. Di ba? Pero sa akin kasi, ang abundance, nagsisimula lang yan sa financials. But the real abundance is in the heart. Nasa puso yan, nararamdaman yan. Kasi marami na akong nakilalang mga tao in my past where ang laki ng bahay nila. Pero malungkot siya sa bahay nila, hindi niya nakikita yung parents niya. Sumasama siya sa barkada namin kasi doon siya nakakakita ng joy, ng happiness, masaya. Pero meron akong kaibigan na taga-bukid. Ang bahay nila hindi naman hindi naman sila yung makeshift na bahay, hindi naman matino naman na bahay. Pero nasa probinsya siya, it takes 1 hour for him to be able to go to school. But yet, he is very happy. So, me seeing that in many different ways, na-realize ko that financial is just a start. Kumbaga, doon mo pwedeng makita ang isang tao, ang abundance. Pero, there's deeper meaning to what abundance is. So, depende yan sa tao. Merong mga taong nangangarap na mahirap, pero nangangarap na yumaman. Meron mga mayayaman na naiinggit kasi masaya yung mahihirap. So, that's why I wanted to talk about it. But personally, I think ang abundance is mainly a feeling of joy and a state of mind na ibinabahagi natin sa ibang tao. Nakikita natin na naiibahagi natin sa ibang tao. So, yun yung abundance para sa akin. Ako sa akin kasi, the first thing that comes to mind when you say abundance, ano kasi siya yung parang parang prosperity. Yun yung nakikita kong term dyan. Abundance is parang prosperity. And ako kasi, I'm a Christian. I try to live as a Christian belief na kung saan talaga nakita ko bilang isang Kristiyano yung plano talaga ni God sa ating buhay is yun nga, yung abundance, yung prosperity. I have this verse in the Bible sa Jeremiah 29:11. Siguro alam mo din to, bro. Very popular tong verse na to. Ang sabi doon is for I know the plans I have for you, declares the Lord, plan to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a bright future. So, kung iisipin mo yon, yung verse na yon, yung prosperity, yung talaga ang gusto ng Diyos sa atin. Ayaw talaga ng Diyos na tayo ay naghihirap. Hindi, yun nga, gaya nga ng sinabi mo, Utol, pagkausapang abundance is financial. So, maaring part din yon dun sa verse na yon na dapat talaga, hindi talaga tayo dapat financially bankrupt. Kasi kung financially bankrupt ka, ibig sabihin na hindi ka prosper when it comes to your finances. Ikaw ay bankrupt. So, hindi lang din doon. Pwede rin akong isipin ko na yung prosperity is pagdating sa health. Kung minsan kasi, nahihirapan tayo na yung mahina ang katawan natin. Totoo nga siguro yung kasabihan na health is wealth, 'di ba? Narinig mo na rin 'yon, bro. Health is wealth. So, kumbaga, yan talaga din yung yan din yung nakikita ko na dapat yung abundance ka rin pagdating diyan. Okay. At marami pang aspect siguro siguro yung identity kasi alam mo nowadays kasi nakikita ko sa panahong ito ngayon may identity crisis ang tao. So marami ako nakikitang ganyan, hindi nila kilala kung sino ba talaga sila. So yun yung sa tingin ko yun din yung dapat ma-discuss natin pagdating dito, bro. And then siguro another thing na
dapat kung yung nakikita ko na dapat prosper ka din dito or may abundance ka rin dito is yung spiritual life din natin. Kasi nga, as I have said, I'm a Christian, ano yan dapat nag-grow ka dapat nagpa-prosper din yung spirituality mo yung relationship mo pagdating sa Diyos. So that is my definition of abundance because yun nga, yung verse na ginamit ko, yung Jeremiah 29:11. Okay, so, ano naman yan bro, siguro, i-track natin, pag-usapan natin, pag sinabi mo nga financial. So sige, do you have any experience bro pagdating sa nung past mo? Ano yung nangyari or meron ka bang something to share about your past na ako kasi what I remember from my past, no. Ako kasi maswerte ako Although yung parents natin, tayo. Medyo na-abandon na tayo, no. Ang normally kung naalala kasi, siyempre tumira ako sa auntie namin na may kaya. And marami with experience to finances per se. I remember medyo a little bit above ako kasi I remember pumapasok ako sa Western pa noon. Pumapasok ko, may lunchbox ako And sa lunchbox ko, ewan ko natatandaan mo yung bro yung may high C kasi ako. Alam mo ba yung high C? Dati wala na ngayong high C pero dati meron. High C orange, meron ako noon. O kaya grapes. Tapos may sandwich ako. Wala akong pera. But, the reason why I say it's finances kasi dati naiinggit ako doon sa mga kaklase ko. Kasi meron silang piso, 2 piso, 50. So, nung time na yon hindi ka binibigyan ng wala pang pera noon Talagang high C and baon. So, I do have it. And was enough for me. Pero, yun nga, may mga kaklase ako, may baon sila, piso, 50, ganun. Tapos, pag nagre-recess kami, bumibili sila ng turon. I remember ang turon noon, piso. Dalawa ng ano yun, saba, na ano. Tapos yung iba, bumibili sila ng scramble. Ewan ko kung natatandaan nyo, scramble, di ba? So, ang scramble nun, 50 centimos. I remember that time, no? So, naiingit ako sa kanila. Kasi sa recess, ako may high C ako, yun yung sandwich ko. And I didn't know how lucky I was. Pero, ang ginagawa ko nun, ibibenta ko yung high C ko sa kaklase ko for 1 pesos. Para ako naman makabili ng gusto ko sa kantin. Tapos tanda ko, may sorbetes nun Tanda ko, bibenta ko yung sandwich ko, bili mo na to, 50 centimos. Tapos ibibili ko lang ng ice cream yun yung recess ko. Alam mo, yung mga kaklase ko, naiinggit sila dun sa baon ko. Ako naman naiinggit sa kanila kasi may pera sila. No? That's as far as I remember, very, very, old, very young, na I remember that I was wanting money. Per se. Kasi nga wala ako nun And when the time comes when I was in high school, I remember may pera na ako. I remember ang baon ko, pag Monday to Thursday, ang baon ko is 3 pesos. Okay. Sorry, tama 3 pesos. Tapos, ewan ko bakit pag Friday, lumalaki. Kasi nagiging 4 pesos ang baon ko Nagiging 4 Para pesos. lang sa kaalaman ng mga nanonood sa atin at makakapanood nito. Ano kasi siya baka magtaka yung mga Gen Zs bakit napakaliit nung baon mo. Ay, 3 pesos, 1 pesos. Nung pong time kasi na yon, dun medyo na-expose tuloy yung ating edad dito Yan. So, ano talaga nung time na yon, talagang napakamura pa ng mga price nung time na yon. Actually, magkano baon mo, bro? Dati nung high school medyo yun nga lumalaki na. Kasi pero nung elementary it was the funnest. Kasi nga wala akong pera for me to earn pera, ibebenta ko yung baon ko. Oo nga. Yun. So that's my earliest about finances. Sige, para lang I was really good about finances kasi I remember grade 3 or grade 4 kasi that's what grade 4 meron akong ginagawa na papel na wallet no, tapos dun sa wallet na yon nakakapag-ipon ako. I remember yung 2 piso na ube, yung si Rizal. Tanda ako, meron ako natatabing mga ganun bukod dun sa mga pisong malalaki. Tapos natatabi ko yun sa Natatabi ko yun sa
sa cabinet ko Mhm. kasi yun naman, yung perang yun, hindi yun galing sa baon ko. Galing yun dun sa mga bote at garapa, ay yung mga dyaryo na ibinebenta ko sa mga kariton na bumibili. Mhm. Maipon ako nung bata ako I remember that So yeah, those are earliest about financial of course as I grow up, of course I learned to realize na maaga ako nag-work maaga ako nag-earn ng money. Maaga din akong not really traditional kasi humiwalay ako There was a point in my life na at a young age, hindi normal at least at that time, nung time ko, hindi normal yung bubukod ka. Pero ako bumukod ako. Oh. Ayun. So bigyan lang din natin ng context yung ating mga viewers kasi kami magkapatid kami. Yun nga early na namatay yung parents namin tapos yun namang mother namin parang iniwan na niya kami sa aming mga tiyahin. So kasi naman yan yung kapatid ko iniwan dun sa isang tiyahin ko. And then ako naman, napunta ako sa isang tiyahin ko, sa ibang tiyahin ko, which is ang kapatid ko ay tumira sa city. Ako naman, medyo talagang laking probinsya talaga ako. Laking bukid. Yan, laking bukid. So, yan yung namin. Kaya medyo magkaiba kami ng background. Yan, okay. So, sige, as you were saying, bro. Ayun, so that's one thing's for certain financially I'm speaking. Hindi naman laging meron. Nung time na nakatira ako sa mga tiyahin ko na nagampon sa akin, very money wise, I'm okay. I'm always okay. No? Hihingi lang ako, they would give. Pero I really learned the value of money nung time na ako'y humiwalay na sa bahay at nagsarili na ako. Kasi at that time, very early akong natutong magbayad ng bills. Magkaroon ako ng bills, tubig at kuryente lang. I have a job. Pero ang trabaho ko doon, hindi pa like work. Like, ang first work ko kasi sa full-time ministry worker ng Gawad Kalinga. So we didn't have sweldo. We have allowances, but those allowances, napakaliit. It's a break-even cycle for me. And most of it laging break. Hindi, very rare nagiging even. But I was okay. I was learning financial education at that age. I made a lot of mistakes, pero I come to realize that I remember the first financial lesson na natutunan ko nung humiwalay ako is that when you have the money, pay the bill. Hindi bukas na lang. No. When you have the money, you pay the bill para hindi ka napuputulan ng ilaw, hindi ka napuputulan ng tubig. That was the lesson there. So that's my recollection of my past when it comes to financials. Okay. Ikaw ba? Sa akin naman yun nga gaya nga ng sinabi ko, magkaiba tayo ng ng kinalakihan kasi sa environment na pagpapalaki sa akin. Hindi naman talaga din ako ganun yung salat na salat talaga. Hindi we are an ordinary family yung nag-adapt din sa akin. Pero masasabi ko naman na napuprovide yung mga needs. Napuprovide yung mga needs. Ang sa akin kasi hindi lang pag sa financial kasi parang nung time na yon parang parang napaka-ignorance ko Hindi ko alam talaga yung basta alam ko may baon ako at wala naman akong comparison. Do you remember how much? Siguro siguro mga 2 pesos. Parang ganyan baka nga mas parang sa umaga kasi ang pasok noon, papasok sa umaga, papasok sa hapon. So parang ibibigay muna yung piso. Yan, ibibigay muna yung piso sa umaga. Tapos sa hapon, syempre, uuwi sa bahay, kakain ng tanghalian, babalik sa hapon, bibigyan uli ng another piso. Yun. So, yun yung naalala ko. Siguro nga, mga 2 pesos ang baong ko nun. Tapos, kumbaga, wala akong hindi, pagdating sa financial gaya nga ng sinabi ko,
may ano pa nakakaipon pa rin ako kung minsan yung baon ko sa umaga at baon ko sa hapon, may natitira pa din. So parang siguro ano na rin ako na may natitira. So ang ginagawa ko, meron akong extra money. Kaya na ano ko rin, parang na-inculcate din sa isip ko, naturuan din ako na yung pag-iipon. So meron din akong ganong idea na dapat hindi mo inuubos lahat ng pera mo. Yun. So pagdating kasi sa finance, hindi ako gasinong yun nga, gaya nga ng sinabi ko, hindi ko siya gasinong napapansin. Hindi ko alam kung madami ba akong pera or hindi ko alam kung kokonti ba yung pera ko. Basta ang alam ko, meron akong nagagastos sa umaga at meron din akong nagagastos sa hapon. Ayun. So, yung pagka kasi ako, gaya nga ng sinabi ko, hindi lang naman pagdating sa finances, yun nga, ang ano ko rin, naaalala ko nung time na yun, ako'y payat, napakapayat kong bata. Hindi ko alam kung ako ay malnourished o kung ako ay basta ang alam ko, tinitingnan ko yung mga kaklase ko, sila ay mas malalaki sa akin. So parang ako noon, para akong basta ang tingin ko napakapayat ko, hindi naman parang nabubuli din, ganyan. May time din na nabubuli ako dahil nga maliit lang din ako nung time na yon. So ano siya dahil doon, nakikita ko yung sarili ko na kakaiba yung pagdating sa health, pagdating sa aking build ng katawan ko, build ng ano ko. So parang ano siya sa akin, parang dala-dala ko yun. Parang nagbigay siya sa akin ng impact na bakit yung mga kaklase ko parang nakakatakbo ng mabilis, parang aktibo. Parang nung time na yun, parang para akong laging nasa sulok lang, yung parang hindi ako outgoing, ganon. So, yun yung pagdating sa physical, na sa tingin ko ako ay hindi ako, na-compare ko yung sarili ko sa ibang mga classmates ko na sila ay mas malakas kaysa sa akin, ganon. So, and then ano pa ba, yung past ko noon, siguro pagdating sa relationship, yan yung nakikita ko kasi yung ang mga ang mga pagkahalimbawa, 'di ba, sa school merong PTA meeting, may mga parents syempre yun yan, nakamulatan ko na bakit ganoon, yun yung doon ko na compare yung sarili ko. Sabi ko, bakit yung wala akong parents, na question ko yung sarili ko na bakit ninong at ninang ang tawag ko sa nagpalaki sa akin. So nung time na yun, parang nagiging question sa akin yun, na sabi ko, ano ba yung bakit ganun yung kakaiba talaga ako sa mga classmates ko. Yun, so siguro nagkaroon ako ng identity crisis nung time na yun. Parang nahihirapan ako na, parang nagbigay din siya ng impact sa akin growing old, na sabi ko, iba yung aking parang yung kabataan ko compare dun sa mga kaklase ko, kasi nga meron silang parents meron silang ama't ina na naghahatid sa kanila kuminsan, or merong iba hindi wala akong ganong parang experience. Basta't ang alam ko, nandyan lang ang ninong, nandyan lang din ang ninang para sa akin. Ganun. So, parang parang ang feeling ko, meron akong identity crisis na hindi ko ma-explain, at medyo malabo, blur sa akin yung ganong setup. Ikaw bro, may ka ba na gano'n? Yung syempre, 'di ba, wala na nga yung parents natin. Identity crisis? Oo, parang Hindi wala Ako, I'm very confident with nung bata pa lang ako. Hindi, syempre, 'di ba, wala tayong nanay, tatay, tayong So, pero bata pa lang kasi ako, bro. The way I was brought up with the truth. Hindi naman tinago sa akin ng mga mama ko, ng mga pinsan natin, na inampun ako doon. Kasi bata pa lang tayo, bro. I saw how
how we end up being at the gate ng mga Mama Cora. Oo. Before whatever happens before that, maybe you don't know, but I knew. Mm. Kaya bata pa lang ako, pero maaga akong tumanda. Tsaka gising ako. Maaga akong gising. No? So, alam ko na umiyak tayo, yung gano'n. And hindi yun itinago, which is actually a good thing for me. Kasi hindi ako na-confused kung sino ako. Okay. Hindi ako na-confused. Ako si Junjun, wala akong parents, pero napapalibutan ako ng pagmamahal. Ganun kasimple sa akin nun eh. Alam ko na mahal ako ng mga tao na kapaligid sa akin. Kasi lahat ng tao na kapaligid sa akin, pamilya natin. Lahat ng tiya natin, lahat ng tiyo natin. Kasi sina Tito Ben, sila Tito Soro, Ninong. So they were there. They were there. Plus, I was very lucky kasi ang Kuya Alison, mabait. Ang Ate Maricel, mabait. Yes, matapang, nagdidisiplin. Mama Cora, nagdidisiplin. But still, I'm in the reality. Hindi nila ako pinalaki na blinded eh. They raised me up, nagising, kung sino ako, at anong pwede maging ako. Although they say that this could be you, masama, this could be you, mabuti. Pero lagi nilang sinasabi sa akin na ikaw ang magdidesisyon yan. So I never, with regards to what you had to go through, I don't know why, pero ako, Hindi sa akin. I grew up nagising. Siguro ang hindi lang na-instill sa akin ng maayos is dreams. Nung bata kasi ako, wala akong dreams eh. Nag-start akong mag-dream, grade 6 ako because may sinabi si Mama Lu sa akin. No? And so that started me dreaming. Pero when it comes to reality, nagpapasalamat talaga ako kasi they brought me up. Na kung saan ka nakatapak, alamin mo. Itong meron ka, alamin mo to. Bakit may katulong, maglilinis pa ako. Kasi hindi kailangan mong matutunan yan sa buhay. Alam mo 'yon? So yun yung that's why I didn't Hindi ako naman, actually, hindi ko naman masasabi na nung bata ako, ano yun eh, parang, siguro syempre naniniwala naman ako na everything happens for a reason. Yun din naman yung growing up, unti-unti, nagmamature din naman ako eh. Nagkakaroon din naman ako ng realization na hindi naman pare-pareho talaga. May kanya-kanya talaga tayong, may kanya-kanya tayong situation, may kanya-kanya tayong experience. So pero hindi naman ako masasabi ko naman na kahit parang yung pagdating sa yung identity crisis ko, ano din naman yung guardian ko naman, ang mga ninong at ang ninang, hindi naman nila ipinamukha sa akin na parang neglected ako. Kumbaga, alam ko na I am loved, I am taken care of. Hindi naman ako I don't feel like I am abandoned. Hindi ko naramdaman talaga 'yon. Ang sa akin is iba lang yung set up kasi nanay, tatay. Ang sa akin ninong, ninang. Parang siguro sa title lang na walang daddy, walang mommy, parang ganoon. So parang growing up, nakikita ko lang na sabi ko parang ba't iba ako? Yun lang yung yung setup ng aking yung upbringing ko na bakit hindi ako tumatawag ng daddy, ng mommy. Hindi rin ako wala ako yung father and son, wala ako nung mother and son relationship. Kumbaga kahit pa sabihin ko na mahal naman ako ng guardian ko pero iba pa rin yung may nakikita ako na sa mga kaklase ko na parang hindi ko nagagawa sa guardian ko dun sa aking parang to cut you short, no bro. I think what you're trying to say here is that ikaw tanong yung sa'yo ay bakit hindi nanay tatay? Bakit siya? Kasi nga inosente ka Bakit ninong ninang? Bakit tanong siya. Nung yun ang kaibahan natin. Nung bata ako naman realization ay wala akong magulang. Ayun. Ganun ako. Hindi kasi nga realization agad ako. Siguro kasi nga ang yeah. mas matanda ka sa akin Oo, So kumbaga, at least mas ako kasi baby ako
baby talaga ako na parang I remember, hindi naman baby. Siguro 2 years old yata ako or 1 and a half. 2 years old. Oh, yun, basta gano'n. So, syempre, yung memory ko, Yeah. pinalaki nila ako eh. Syempre, ikaw yata, ewan ko kung napasok ka na ba nun or Hindi ba. hindi pa rin. Pero at least may ano ka na, mas gising may, na ako, bro. may memory Gising ka na na. ako, eh. That's the reason why hindi mo, may mga bagay kang hindi alam. Oo. At saka di ba? Maririnig mo na lang siguro sa kwento. Saka wala ako nung yung syempre ikaw, 'di ba, meron kang mother and son kumbaga may ano ka ng mother natin eh. Meron kang memory ata or But may sketch sa isip ko. ko. Ganun. Ako kasi wala eh. Ako kasi wala eh. Siguro hindi ko maalala yun. So pagka nakikita ko sa mga kaklase ko na ba't ganun yung relationship nila na hindi naman ako ganun sa aking ninong at ninang. Yeah. So yun, dun ko na-realize na ibang setup ako. Yeah. Pero naman yun, hindi naman siya naging sa akin. Hindi naman siya naging I think what you're trying to say here is that kasi tayo, ang swerte, alam mo, ito yung binavalue ko kasi. Ang swerte nating dalawa, ang nagampun sa atin, hindi ibang tao. Oo. Ang nagampun sa atin, sariling dugo. Oo. And they sa ating magpipinsan, we don't treat as magpipinsan. Yes, we call them cousins. Pero the way yung culture at saka dynamic ng pamilya natin, ando naman yung iisa family. lang tayo. Oo, Iisa lang tayo. Saka yung acceptance, wala namang sa tingin ko wala namang yung treatment. Parang okay naman, pare-parehas naman yung treatment. Walang treatment. Hindi mo mararamdaman na mas meron yung ibang tao. Mas meron si pinsang ganito, si pinsang hindi. Bakit? Kasi the culture of sharing is there. And ang foundation ng sharing is love. Diba? Ang foundation ng pag-share nila, hindi naaawa sila sa atin eh. The hand-me-downs are not really hand-me-downs. But it's because, meron ako nito, ibibigay ko to kay Junjun, ibibigay ko to kay Rolin. You know? Yun din nga ang na very thankful din tayo. Ako din, yun din yung isa sa pinagpapasalamat ko na ang family natin, ang mga tiya natin, saka yung mga cousins natin, they are very close. Para nga tayong magkakapatid din eh. So yun din yung isa sa talagang grateful ako na hindi nila tayo tidreat ng iba. Parang maganda rin yung trato ng yung camaraderie, yung samahan ng isang pamilya din. Talagang pamilya talaga tayo. Okay, sige. Let's go back to the topic again, abundance. Ano ba yung pwede pa nating kasi na-add ko yung identity crisis nga. So yun nga yung sa tingin ko kaya natin pinag-uusapan yung childhood natin. Pero yung observation ko naman, kasi yung may mga observation din naman ako, kagaya nga ng nangyayari sa panahon nating ito ngayon, talaga, marami talagang tao na hindi nila talaga alam kung sino ba talaga sila eh. Confused. Marami akong nakikita na ang tao talaga ay confused talaga. Hindi nila alam kung hindi nila alam kung saan sila nagmula. Kung saan, at ang isa pa sa rin diyan is yung hindi din nila alam kung saan sila pupunta. Parang they are living in this world na parang unknown. Yon. Let me put that in a very simple word, lost. Oo, parang lost sila kasi nga hindi nila hindi nila alam kung ano ba talaga yung bakit ba ako nandito? Why do I exist in this world? Why do I kumbaga parang ano ba yung siguro nga yung purpose din hindi rin nila alam, or maaring hindi, parang walang direction, parang ganun. Hindi nila, parang suntok lang sa buwan ang nangyayari. Sige, magtatrabaho ako, nag-aral, makahanap ng trabaho, bilhin yung gustong mabili. Pero at the end of the day, confused pa rin sila na ang tanong is, bakit ko ba ginagawa ito? I think that is part of
pag hindi mo alam yon, yung hindi mo alam kung ano yung purpose mo, hindi mo alam kung ano yung goal mo in life, hindi mo alam kung ano yung why you exist in this world, hindi mo alam kung saan ka nagmula, hindi mo alam kung saan ka pupunta. I think part yun ng nakakalungkot para sa akin dahil nga gaya nga ng inumpisahan ko, nagumpisa ako kasi dun sa plano ng Diyos eh. Ang plano ng Diyos is to prosper us, not to harm us, but to give us a hope and the future. So, part yun na pagka hindi mo alam pagka meron kang identity crisis, hindi nangyayari ang plano ng Diyos sa iyo. So, kaya, para sa akin, yung identity crisis na nadadanasan natin ngayon, dapat talaga malaman mo talaga kung sino ka. So yun yung isang bagay na tinatry kong i-discover. Itinatry kong i-discover na paano mo masasabi na kilala ko ang sarili mo. Ikaw, may time ba sa buhay mo na parang hindi ka sigurado, yung parang you are living in an unknown environment, or parang marami ka ring tanong sa buhay mo na bakit kaya ganon? Bakit ganito? Do you have whys? Medyo, okay. If you're asking me kung minsan ba nagtanong ako sa buhay ko, kung sino ako, I had that. Okay, Pero okay. this was when I was in Batangas. Kasi that time, ang search ko is that I know my dad is dead. But alam ko na yung ating ina buhay. Right? And since buhay siya, of course, may pamilya siya. Ayun ang tanong ko. Now, a part of my life, nagkaroon ako ng search. Ibinuhos ko ang isang buong taon ko para alamin yung mother side ko. Kasi alam ko na ang father side ko eh. Sa kanila ako lumaki, di ba? So, again, I need to know what my mother is. Kasi yun na lang ang tanong ko sa buhay. I was able to find our stepbrothers, sisters. Okay. Nalaman ko din kung saan sila nakatira. Nalaman ko din kung anong nangyari sa kanila. Some are dead, some are alive, iba nasa abroad. And then, what I remember when I was a child, yung sina Kuya Beldan, pupunta yung dati sa Lububro eh. Nakilala ko sila, nagkakwentuhan kami. And we lived it better off like this. Tama na yung nagkausap tayo, nagkakilala tayo. Pag nasa labas, bati na lang. Okay na kami doon. And doon sa part ng buhay ko yon, nung nasagot yon, nabuo na yung pagkatao ko. Wala na akong tanong. Other than that, ako ay wala ng expectation sa buhay, kundi yung nag-iisa kong, yun lagi kong sinasabi sa'yo. Diba? Na yung buhay na ito, regalo ito sa akin ng Diyos. Yung gagawin ko sa buhay na ito, yun ang magiging regalo ko sa Diyos. So walang tanong dun, bro. Wala na akong tanong dun. After that, most of the life goals that I have are to be able to, one, be abundant in my life, in every aspect of my life. That includes marriage. Ayun. And yung mga finances, yung mga dreams, tinutupad ko lang yun, bro. You know, I always say, and this is just me, no? The reason why I have dreams, hindi naman ibig sabihin yan ang kailangan mangyari. No, it is my guide. Yan ang guide ko sa buhay. Kaya kong sabihin na alam ko yung mga gusto kong gawin. I know myself na kaya kong gawin yung mga gusto kong gawin. Not just because of faith, not just because of dahil physically I'm fit, not because I'm already on the road, hindi yun sa ganoon. Nag-create ako ng dreams, nagsulat ako ng mga dreams ko dahil dreams ko yun. Alam yun, dahil sa sarili ko, gusto ko siya. Ngayon, hindi ibig sabihin nun, sarado na ako doon. It is open because sometimes our dreams is not what God's dream. I'll give you an example. Remember mo, nung tayo ay wala pang sasakyan. Tanda mo, nung tayo ay nasa amin, may sasakyan ka na nun, bro. Ang sabi ko, bro, kita mo yun, yung Suzuki Desire. Yun ang pinagpe-pray namin ni Sheila.
Diba? And I was really praying for it. We really wanted to pray for it. Minsan, titingin kami. Tapos, I remember you saying na, naku bro, pag yan ay nakuha mo, naku, magiging masayang-masaya ako sa iyo. No? Pero tingnan mo, sabi ng Diyos, bakit susuki? Anong ibinigay sa amin, bro? 10 times more. Sipin mo, 10 times more talaga. Okay. Hindi, kasi, bro, ang layo ng isang Suzuki sa Toyota eh. Yung Vios okay na eh. Mabigat na yun, ang layo na rin nun sa Suzuki eh. Pero hindi, bro eh. Altis eh. Ang ganda eh. Di ba? So that's 10 times more. At least for me, that is. Same thing lang din. We wanted a car. God gave us more than what we asked for. Diba? Ngayon, may motor pa ako. Diba? Oh, dati, bahay lang. I remember, punta pa kayo ng binigyan kami condo, bro. Isipin mo, what I always, when I was praying for is a gated community. Kasi malaga sa Maynila, kailangan gated community. When we lived here, I got that. More than what I asked for. Kasi I have a garden, a pool. Gated community lang naman hinihiling ko eh. No? So ganoon, you know, the dreams that I have right now, the abundance, the richness, I'm just moving through life. Yun. Klaro sa akin yung klaro siya. Yun. And may lagi akong saying, kasi merong mga bagay na gagawin ka, pero hindi nangyayari. That's the best part of my life. Alam mo bakit? Kasi ibig sabihin, yung plano ko nag-fail yun. Kasi ang nagiging successful yung plano ni God para sa akin. Totoo naman yun. As in, ganun naman talaga ang sabi din niya talaga na man make plans but always God's plan will prevail. Ako naniniwala kasi ako na yun nga, ang maganda talaga yung yung plano ng Diyos para sa atin eh. At yun nga, kung may mga times na halimbawa nandun ka sa isang situation na parang nahihirapan ka, nandun ka sa isang situation na challenging yung pinagdadaanan mo. Ano siya eh, hindi ibig sabihin no na inabandon ka na eh. Naniniwala pa rin ako na God is still in control. Sovereign pa rin ang Diyos. Kagaya ng nangyari sa atin, hindi porke nawala na yung parents natin ng maaga, bata pa lang tayo. Hindi ibig sabihin nun inabandon na niya tayo eh. Kumbaga, may sovereign plan pa rin si God para sa atin. Kaya nga ito, na-appreciate natin yung kung anong meron tayo eh. Meron tayong maayos na trabaho, meron tayong maayos na yun nga, kumbaga lumaki tayo ng nakikita natin na from glory to glory. Kumbaga para kang umaakyat sa isang hagdan na alam mo na hindi ka pababa eh, kundi paakyat ka talaga eh. We are climbing up the ladder eh ng buhay natin. At yun yung nakikita mo na hindi ko magagawa ang mga bagay na ito na sa sarili ko lang. Naniniwala ako na kaya mo na na-achieve yung mga bagay na yun. It's because there is someone out there who is God na alam mo talaga na siya yung kasama mo. Ako kasi pagdating sa pananampalataya, kasi yun, isa rin yan naalala ko talaga noon, wala naman talaga akong malalim na pagkakilala sa kanya eh. I know God, very religious person din ako. Hindi ako ay sumisimba kasi alam na naman natin yan eh, parang part ng tradition natin yan na sumisimba tayo eh, tuwing linggo, kung minsan kapag may mga occasions, may mga piyesta, uma-attend ako noon, pero simba lang talaga. And then after that, wala naman akong hindi yung masasabi ko na yung relationship na meron ako sa Diyos ngayon, yung faith ko ay mas nag-grow talaga. So part din yun ng abundance sa akin eh, na from spiritual bankrupt, para sa akin bankrupt din ako nung time na yon. Na ngayon on my journey, habang lumalaki, habang nagkaroon ako ng personal encounter na buti may mga taong nag-introduce din sa akin pagdating sa usapang pananampalataya. Kasi kung walang tao na lumapit sa akin or nagtiyaga sa akin na
to share the gospel, to share the plans of God in my life at kung ano ba yung ginawa ng Diyos sa buhay ko. Hindi ako lalago spiritually eh. So, yun para sa akin yung abundance kasi hindi lang naman yan kagaya ng sinabi mo, financial, pinag-usapan natin, hindi lang din naman yan yung health. Ano rin yan eh, part din ng abundance yung spirituality eh. So kaya ano ko yun na dahil doon yun yung isa sa nakikita ko na sovereign ang Diyos sa kabila ng nangyari sa atin, sa kabila na yun nga ano tayo, hindi naman tayo mahirap, hindi naman pero God is always there. Kumbaga nandyan yung gabay ng Diyos sa atin. At hindi tayo kagaya niyan, ako ang pinagpapasalamat ko, hindi tayo kagaya na halimbawa naging kriminal or naging addict or naging nag-end up sa rehas, 'di ba? Sa tingin ko merong direction. Meron tayong tinatahak na alam natin naniniwala tayo na ito yung tamang path dun sa future natin, 'di ba? So siguro nga ano ikaw tanong ko lang din sa iyo, bro. Ano ba yung state ng mo? Ano ba yung state ng spirituality mo, your relationship between you and God? Okay. Let me make this. Pero hindi, tanong ko lang, bro. Naniniwala ka ba na ang abundance ay nanggagaling sa Diyos? Of course. I mean like he So or kaya ka na prosper, it's because of yourself, or it's because magaling ka, or it's because hindi ako yung nag-climb ng ladder eh, or merong Diyos na nag-ano sa iyo, na tumutulong sa iyo, nag-guide sa iyo, nagbibigay sa iyo ng direction. What is your Okay, let me be precise Okay. on what I'm going to say. Mm. So let's make a statement muna. Let's make one thing clear. I'm a Catholic Christian. Katoliko ako. Okay, Kaya, okay. I'm a Roman Catholic. Mm. No? Mm. Una kong na-discover ang richness Mm. ng Catholic faith is when nag-search ako sa ibang I went through that eh. Mm. A point of my life, I went through that. I tried to discover different religion ba, maraming mga groups, Jehovah's Witnesses and all that jazz. No? I end up being in a Catholic church, accepting me for who I am, for what I wear, and for hindi importante kung ano yung past ko, o kung saan ako nanggaling o kung sino ako. Hindi tinanong sa akin nung nagkatolyo ko. No, basta punta ka. And from there, I knew na okay, this is my faith. Nag-continue lang yung journey ko through YFC. No? At saka natanong sa akin yung sabi mo kanina, sumisimba ka. Pero sumisimba ka. Do you know, did you ever ask yourself bakit ka sumisimba? Kasi yun yung naging malaking factor sa akin eh. When I entered YFC, doon sinagot kong una, bakit ko ginagawa yung lagi kong ginagawa tuwing Sunday, yung sumisimba. Alright? And then from then on, I dwelled in deeper and deeper sa Catholic faith ko. Kasi kailangan kong masagot, kung alam ko na kung bakit ako sumisimba, then the next best thing is, bakit ako Katoliko? No? And it has a relation with abundance. Kasi nakita ko ang Catholic faith, when I dig deeper into it, how rich it was. How powerful it was. How amazing. No? So yung pagkatao ko bilang si Junjun Pengbiahe, iniangkla ko sa kanya. Tinayuan ko siya pundasyon. Tapos as I travel through life, one thing is for certain kasi sa buhay ko eh. When my need arises, God provides. No?
Lagi niya pinuprovide. Regardless of whatever miracle I encounter in my life. Marami bro eh. Marami. Marami, no? At hindi lang siya financial, physical, mental, whatever. Lahat pinuprovide niya. Pag may kailangan ako, nadyan ang Diyos para i-provide sa akin eh. And I think God made sure na galing yun sa Kanya. Kasi alam ko galing sa Kanya eh. Alam mo ba yung tipong, sinabi ko na eh, meron kang ganito eh, di ba? Yun, every time that God provides me with something, ganun yung feeling ko, ay, galing to sa Diyos, galing. Alam ko yun. Walang acknowledgement na, ay, galing yung kay ganito. Hindi, galing sa Diyos eh. Alam mo yun, I'll give you one funny example. Naputulan bro ako ng kuryente. Nung nasa alanginan ko. Ang aking bill, hindi ko makakita to, 847 pesos and 49 cents. Kailangan kong mabayaran yon sa Meralco. Eto na. Sumweldo ako. Exact same amount. Binayad ko sa kuryente mo. Eksaktong-eksakto. How can that happen? I was expecting maliit lang. But yet, umeksakto. Kaya alam mo eh. It's not coincidence eh. Alam mo eh. Alam ko at that time galing yun sa Diyos. Yun nga ang yun ang kagandahan talaga that God works in His own mysterious ways. Na kung minsan, ang kagandahan doon, nakikita mo talaga na it's not you eh. It's God na hindi kanya talaga pinababayaan eh. Na nakikita mo talaga yung galaw ng Diyos sa buhay mo. Exactly, bro. So yun ako ganun din ako kaya ang aking spiritual life ang aking spiritual journey at ang aking financial journey, ang aking personal journey, nakaangkla bro. Sa aking relihiyon at sa aking faith. Ako naman kasi na-discover ko yun, boom! I made this decision, itong pundasyon ko, dito, hindi ito ang iikot sa buhay ko. Hindi, ang buhay ko ang iikot dito. Magkaiba yun. Ayun. Sa pundasyon na yun, doon umiikot ang buhay na meron ako. Sa akin kasi, iba yung encounter ko eh. Kasi, na ano ko yung religious eh. Ako kasi, religious person ako eh. Siguro na-bring up din ako ng guardian ko, ng ninong at ninang ko na nagpe-pray kami ng rosary, ganyan, nagpe-pray kami nagnunubina, ganyan. May time na ganun eh. Kung minsan nga parang sa akin nagiging obligations para sa akin yun eh. Na ba't ko ba ginagawa ito? Kagaya nung paglinggo nga, pupunta ako, bakit kailangan ko pumunta? So ganun eh. Pero alam ko na ano ako eh, kumbaga hindi ko naman masasabi na na-force ako eh. It's because tradition sa akin yun eh. Nakalakihan ko, nakamulatan ko, na kailangan kong gawin yung mga bagay na yun. Kaya ako siya ginagawa. So, yun nga, growing up, ganun yung ano ko na, I know that there is God out there. May kaso nga lang, maliit yung faith ko talaga. Hindi ako yung tipong kung ano yung meron ako ngayon. Sa tingin ko nung time na yon, ako noon, yun nga yung parang spiritually bankrupt ako noon na kokonti or hindi naman bankrupt eh. Maaring sabihin ko na mababaw yung aking antas ng pananampalataya sa Diyos. At saka nakikita ko yung religion. Ngayon kasi nung gaya nga ng sinabi ko, may dumating ako sa point ng buhay ko na nung nagbabarko ako, kasi ang nangyayari kasi sa akin, seaman nga ako eh, pabalik-balik lang ako sa barko. Pagkatapos ng barko, tatrabaho ng 10 buwan, babalik sa Pilipinas ng 2 buwan para magbakasyon. So parang naging gano'n na yon. Magbabakasyon, kikita ng pera, pagkakita ng pera, sa bakasyon, gagastusin ko lang yung pera, easy go lucky. Parang gano'n, nabibili ko yung gusto ko, nabibili ko yung nakakatulong din naman ako sa guardian ko, nakapagpagawa ng may mga properties na kaunti na naipundar. Pero pag-usapang religion, pag-usapang faith, mababaw talaga ako doon. Hindi ako parang para sa akin hindi siya yung core, hindi siya yung
how can I say this? Parang hindi talaga yung priority. Hindi siya talaga yung priority ko. Pero dumating ako sa point na bakit parang ang lungkot ko pa rin, parang there is something missing in my life. Dumating ako sa point na ganun eh. Kaya nga, siguro kanina mo pang naririnig, ano ba yung sinasabi ko na spiritual bankrupt? Doon ko na-realize na yun yung, there's something missing in my life. There's something na parang, it's not complete. It's not complete. Ganon. So, to cut the story short, parang nung nasa barko ako, sabi ko mag-iipon ako. Pagka nakaipon ako, pupunta na lang ako sa Pilipinas. Gusto ko nang magstay. Ayoko na ng ganung cycle na magbabarko ako tapos babakasyon ako. Ayoko na ng ganung cycle. Kasi ang hirap ding magbarko eh. Kasi you are working in a foreign land or in a foreign territory. Eh malayo ka sa pamilya mo. Eh ako family oriented ako eh. So parang sabi ko sa sarili ko, hindi, kailangan sa Pilipinas din ako. Kasi ako lang ata ang nung parang nakikita ko na every occasion, every yung Pasko, lahat na may family gathering, parang nali-left out ako eh. Kasi nasa barko nga ako eh. So parang sabi ko, hindi, gusto kong maging normal buhay ko. Gusto kong kasama ko family ko, kasama ko ang pamilya ko. So, pero dumating sa point na pagdating ko dito sa Pilipinas, nagkaroon ng problema dahil nagkasakit ang ninang, nagkaroon siya ng breast cancer. So yung perang naipon ko, na sabi ko yun yung pera na gagamitin ko para mag for good na ako sa land, na spend ko naman para dun sa medication ng ninang ko. So naubos uli yung ipon ko. No choice ako, babalik na naman ako ng barko. So sabi ko, pagdating ko sa barko, I think ako noon, mga 27 years old na ako noon. Nung 27 years old ako, bumalik uli ako ng barko. Sabi ko, eto na naman, parehas na trabaho, parehas na naman na routine, malayo na naman sa pamilya, malayo na naman sa Pilipinas. Eh, ito yung ayaw na ayaw ko eh. Ayaw ko ng ganitong setup na naman para sa akin, naboboard na ako nito eh. Tapos, ang nangyari nung time na yon, may mga tao, may mga kaibigan ako, group of people na talagang ano siya, parang inano nila ako, inintroduce nila ako dun nga sa faith na meron sila. So, syempre, I give in, sabi ko, sige, why not? Hindi naman ako, mabuti naman yung ginagawa nila na yon. So, nag-try ako, and then dun ko masasabi na doon ko nakilala, doon ako nagkaroon ng na-realize ko na hindi dapat palang i-priority ang spirituality. And by having that kind of experience, marami akong natutunan talaga. Doon ako nag-start na magbasa na ng Bible, magkaroon na ako ng prayer time, ng devotional time, along the way talaga. So kumbaga nagkaroon na talaga ng progress na paunti-unti, kumbaga hindi lang pala, doon ko lang na-realize na hindi lang pala financial, hindi lang pala sa katawan din, kundi pati spiritual, dapat talaga nag-grow din siya. And as of now, ganun pa rin yung naging cycle na, naging pinagdadaanan ko na sabi ko, ito magdedire-diretso na ako dito. And yun nga, as our topic is abundance, doon ko na siguro kung merong lesson ako na ma-share dito is ang abundance kasi is knowing siguro yung knowing who you are, kasi yun nga yung identity. Dapat malaman mo kung ano ba yung identity mo. Ako kasi gaya nga ng narinig ko rin sa iyo, nakaangkla ka eh. Nakaangkla ka dun sa pananampalataya, sa faith na meron ka. Ako din, yung foundation. Dun din ako, yun din ang meron ako eh. Kaya masasabi ko na bless ako, abundant blessing galing dun sa pananampalataya na meron ako. Ganon. So, yun yung masasabi ko na nagkaroon ng mas malinaw at mas maayos na direksyon ang journey ng buhay na to. I see. Yun.
So, ikaw anong masasabi mo at anong kung isa-sum up mo yung naging conversation natin para din sa ating mga listeners na maaaring makapanood ng podcast na to. Ibigyan mo ng magbigay ka ng summary ng usapan natin ito, yung topic natin na abundance. Anong maaano mo doon? Ano yung summary mo? Ano yung collective information mo na base sa pinag-uusapan natin? To sum everything up based from what I'm hearing from you and what I'm trying to say here. Very simple lang. That God has a plan for you. Yes. And His plan is to prosper you and not to harm you. Yan yung nag-start tayo diyan eh. And I think that's the best way to end to sum it all up. Na sa buhay natin, ang buhay natin forward in abundance. So, yeah, yun. Yung buhay natin, wala kang magagawa kasi si God naka-design ka para umunlad. Hindi ka na-design to be just, you didn't come here on earth para mabuhay lang, huminga lang. Hindi. May nangyari sa iyo dito na binigyan ka ng buhay dito. That is your gift. And what you will do with that gift, what you will do with that life, will be your gift to God. Okay. So sa akin naman, yun nga eh. Since kino-quote nga natin yung verse na Jeremiah 29:11, siguro basahin ko na yung kasunod na verse nun. Okay. Kasi tayo kasi binabasa natin yung for I know the plans I have for you, declares the Lord, plan to prosper you, not to harm you, plans to give you hope in the future. 'Di ba? Napakagandang verse talaga nun. Sobrang kung talagang nanamnamin mo or kung talagang tatanggapin mo yung pangako at plano ng Diyos na yon, ay talagang napakaganda nun. Pero alam mo, ito yung kuminsan na nami-miss natin dun sa verse na yan eh. Ang sabi rito, then you will call on me and come and pray to me and I will listen to you. 'Di ba? Maganda rin 'yon, yung tatawag ka sa Diyos through prayer, 'di ba? At pakikinggan ng Diyos yung prayer mo, which is really really good. Makikinig siya sa atin. Pero may sinabi dun sa verse 13, you will seek me and find me when you seek me with all of your heart. I will be found by you. So, alam mo, sa akin din, siguro to sum it all up, ang sabi dito, you will seek me and find me when you seek me with all of your heart. So, include talaga ang puso sa pagsik sa Kanya. So, dapat talaga malaman natin na involved ang relationship, involved ang ating yung pagdating sa faith talaga, hanapin natin ang Diyos ng buong puso. And sabi dito naman, you will seek me and find me when you seek me with all of your heart. Ayun. So I think yun yung thoughts ko rito na abundance, it's all about God. Final message na yan. Oo, siguro yun yung siguro ikaw bro, ano yung final message mo? Final message ko about abundance. Siguro hihiramin ko yung quote na ginamit namin sa GK sa Gawad Kalinga when we were on mission. And the quote goes, less for self, more for others. Yes. To have enough for all. Yes. So yeah. Okay, ang ganda nun. So yun mga kapatid, mga viewers and listeners, so magpaalam ka na bro. Ayun thank you for listening and ayun, sana pag may part 2 unod kayo. Oo. So nagpapasalamat nga kami. We thank you for this conversation. Siguro marami pa kaming mga gusto pang sabihin but it's almost an hour na rin and baka mainip na kayo sa panonood dito sa usapang magkapatid na ito. Actually, we're just sharing our thoughts, our perspective in life at saka yung kung ano ba yung naging experience namin. And with that, bro, Deuces. chill out.